Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 1985. Lugar ng Dumaguete. Itago mo na lang ako kay Hiwaga sa pangalang Lito. Isang normal lang namang mangingisda sa aming barangay na hindi alam ng karamihan doon na mayroon akong sekretong itinatago tungkol sa aking sarili. Ngunit may mga nilalang naman sa aming lugar na madalas kong minamatsyaga na may ginagawang mga kalokohan. Dahil sa ako nga ay dayo lamang dito sa Dumaguete at ang aking asawa ang tunay na taga rito. Bilang mangingisda, sa araw-araw na aking paglaot, ay marami akong nasisilayan sa tabing pangpang. Gayon na rin sa aming mga paligid, na minamasdan ko lamang naman sila habang ako'y nananahimik at wala pang lubusang ginagawa. Hindi nyo na nga po pala may tatanong. Ako ay isang lahing babaylan na nagmula pa sa Aklan at namuhay lamang ng normal dito sa Dumaguete. Bilang nasa lahi ng mga babaylan, para lamang sa ating kaunawaan, kami ang tagapamagitan sa mga espiritu at mga tao, lalo na sa mga masasamang elemento at mga nilalang. Ang lahing babaylan ay nagmula pa noong sinauna bilang manggagamot at may kakayanang kumonekta sa mga hindi nakikita ng mga normal na tao. Ngunit mas pinili kong mamuhay na lamang ng tahimik na kasama ang aking asawa. Gayon na rin ang aking dalawang anak. Ngunit sa kwentong ito ay hindi ako tinatantanan ng aking tunay na pagkatao. Kaya ito ang aking maibabahagi sa lahat ng tagapakinig dito sa Ang Hiwaga. Lito, gumising ka na. Malapit nang sumikat ang araw. Kailangan mo nang maganda para sa iyong paglaot. Nadidinig kong nagsisipag-alisan ng ibang mga bangka. Baka wala ka nang makatulong sa pagbuhat ng iyong bangka papunta sa dagat. Wika iyon ng aking asawang si Bibian. Hindi naman kalayuan ang aming tahanan sa tabing pangpang. Habang mayroong malalaking puno na aking dinaraanan sa tuwing ako'y papunta sa aking bangka upang pumalaot. Pagdating ko nga sa tabing dagat, ang karamihan sa mga mangingisda ay maaga nang umalis. Mabuti na lamang at nanduroon pa si paring Ronnie upang makahingi ng tulong sa pagbuhat ng aking bangka. Sambit ko pa kay paring Ronnie. Pare, dalawa na lang tayong naiiwan dito ah. Ang aaga gumising ng iba nating mga kasamang mangingisda. Napakasipag talaga ng mga yon. Tulungan muna kita sa pagbuhat ng bangka mo pare. At pagkatapos ay ito namang sa akin. Oo nga paring Lito. Magpapangita pa rin naman tayo sa gitna ng dagat. O paano ba yan? Buhatin na natin muna ito. Saka na natin isunod yang sayo. Matapos nga naming pagtulungan ng aming mga bangka, ay agad na rin kaming pumalaot ni paring Ronnie upang makahabol man lang sa panguhuli ng isda. Di naglaon. Sa amin ngang pagdating doon sa gitna ng dagat, ay agad ko na rin binitawan ang kawil na may nylon na kung saan magsisilbing panghuli ito ng isda. Para lamang sa kaunawaan ng karamihan, ang nylon ang nagsisilbing pisi kung saan nakatali doon ang kawil. At ang kawil naman ang uhuli sa isda habang mayroong nakalagay na pain dito. Maya-maya ay lumapit itong si paring Ronnie sa akin upang itanong kung anong pain ang ginagamit ko sa panguhuli ng isda. Sa kadahilanang nung araw na iyon, ay sunod-sunod ang biyayang dumarating sa akin at maraming isda akong nadadakip. Kaya agad ko itong tinuruan kung anong pain ang kailangan niyang ipalit para naman hindi masayang ang kanyang oras, gayon na rin ang gasolinang ginagamit niya sa kanyang bangka. Sa ganoong paraan kami nagtutulungan bilang mangingisda upang ang lahat ay may maiuwi para sa aming pamilya. Sambit pa nga ni paring Ronnie. Paring Lito, mukhang marami-rami na yung nahuhuli mo ah. Jackpot ka na naman ngayon.
Matutuwa na naman yan si Maring Bibian. Siniswerte lang. Mamaya-maya mapupuno na rin yung cooler mo. Sa tuwing dumarating na ang 12:00 ng tanghali, ay sa gitna na rin kami ng dagat kumakain habang daladala ang aming kanin at ulam, gayon na rin ang tubig. Ngunit minsan, kapag nalilimutan ni paring Ronnie ang kanyang sariling baon, ay hinahatian ko na lamang ito upang makapagpatuloy sa panguhuli ng isda. Ngunit kapag minsan naman na kapag pareho kaming walang dalang pagkain, ay dumudoong muna kami sa malapit na isla at doon kami gumagawa ng siga upang makapag-ihaw ng nahuli naming isda. Yun ang ginagawa namin upang makaraos sa gutom. Kaya hindi talaga ganoon kadali ang buhay namin bilang isang mangingisda upang matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. May ginagawa naman akong sikreto sa dagat. Kaya madalas talagang marami akong naibebentang isda. Hindi naman masamang humiling sa kalikasan, lalong-lalo na sa dagat. Dahil sa likas na yaman nito na maaaring ipagkaloob sa atin, wag lamang natin itong lalapas tanganin. Tulad ng paghagis ng bomba sa dagat upang makahuli lamang ng maraming isda. Kaya kahit ang maliliit na isda ay nadadamay. Nagiging madamot ang kalikasan dahil sa mga maling pamamaraang iyon. Gayon na rin ang mga tagapangalaga nito na naninirahan sa ilalim. Kaya nga kapag mayroon akong nakikitang nagpapaputok ng bomba sa dagat, ay agad ko itong nilalapitan at sinasaway. Ginagamitan ko naman ng mga mahikang salita upang lumambot ang mga kalooban nito at huwag nang ituloy ang kanilang mga binabalak. Upang hindi maging madamot ang kayamanan ng dagat para sa ating mga tao. At hindi lang iyon ang aking ginagawa, dahil sa kapag nasa gitna ako ng karagatan, ay nagdadala ako ng mga simpleng alay. Gayon na rin ang isang puting kandila habang nagdarasal at nagpapasalamat sa lahat ng kanyang biyayang ipinagkakaloob. Dahil sa kung merong mga taong naninirahan sa ibabaw ng lupa, ay meron ding mga elementong naninirahan sa ilalim ng dagat na kailangan din nating respetuhin ang mga ito upang tayo ay respetuhin din. Isang araw, dumaong kami ni paring Ronnie sa isang isla na kung saan marami ang naliligo rito na kasama ang kanilang mga pamilya. Ngunit nang paparating pa lamang kami, ay batid ko ng napakaraming elemento ang naninirahan sa islang iyon. Mayroon ngang diwata, kapre, gayon na rin ang mga maliliit na nilalang. Nakatingin lang naman sila sa akin sa aming pagdaong at agad nga akong nagpaalam sa mga ito sa pamamagitan ng salitang alam ko. Habang si paring Ronnie naman ay nakabuntot lamang sa aking likuran. Agad naming isinaayos ang aming bangka upang makapag-ihaw kami roon sa tabing pangpang at makapag-idlip sa malalaking bato. Habang nasa kasarapan kami ng tulog ni paring Ronnie, maya-maya lamang ay nagkakagulo na ang pamilyang naliligo roon dahil sa may batang sinasapian. Agad nga kaming tumayong dalawa upang usisain kung ano ang nangyayari. Ngunit sa aming pagdating ay tumitirik na ang mata ng bata habang pinipigilan ito ng 5 lalaki. Dahil nga sa sobrang lakas nito na hindi nila makaya. Pasimple naman akong nagusal sa aking sarili at iniihip sa batang nakahiga roon. Ngunit dahil sa lakas nito ay tila wala lang naman ang binitawan kong salita. Kaya pasimple akong pumunta sa may ulunan nito at agad kong hinawakan ang kanyang noo upang bahagyang kumalma. Matapos nga iyon, ay ginamitan ko na ng iba pang mga inkantasyon upang kausapin ito. Sa paghawak ko nga sa kanyang daliri, ay nagsisigaw na ito na tila sinusunog ang kanyang buong katawan. Pagtataka naman ni Ronnie sa aking mga ginagawa dahil sa wala itong alam kung ano ang aking pagkatao simula nang makilala ko siya noon.
Kaya ay pinagpatuloy ko nga ang paggamot sa bata. Hanggang sa lubusan ng magsalita ang nakasapi rito na isa palang kapre na una ko nang nakita ng pagdaong namin na nasa may malaking puno. Kaya agad ko naman itong kinausap kung bakit niya pinasasakitan ng bata. Ngunit ang sabi lang naman ito ay gusto niyang kunin ang batang iyon dahil sa pagtapon ng basura sa ilalim ng puno. Agad ko naman itong pinakiusapan na kung maaari ay patawarin na lamang dahil sa hindi alam ng bata na mayroon palang naninirahan sa punong iyon. Tugon pa nga ng kapre tungkol sa basurang inilagay sa ilalim ng kanyang tahanan. Huwag kayong magkakalat ng basura dito at matagal na kaming naninirahan sa islang ito. Kami ang nangangalaga sa kalikasan. At kung maaari lamang ay pangalagaan din ninyo ito. Dahil sa mga sinabing iyon ng kapre, ay agad na naglinis ang mga taong naliligo roon upang isaayos ang lahat ng basura na kanilang naikalat sa isla. Kaya agad ko ring napakiusapan ng kapre iyon na kung maaari ay ipaubaya na lamang sa akin ang bata. At hindi na muling mauulit ang kanilang mga nagawa sa pagtapon ng basura sa kagandahan ng islang iyon. Muli namang nanumbalik sa ayos ang bata matapos kong gamutin. Imbis nga na basura ang ilagay nila sa puno, ay nilagyan nila ito ng mga pagkain bilang kahilingan ng kapre na ikinatuwa naman ito habang naninirahan sa punong iyon. Marami ang balita sa islang yun na may mga dumadaong na bangka na kapag ibinababa pa lamang nila ang kanilang sagwan kahit na nga mababaw, kapag hindi nila gusto ang mga bumababang tao roon ay biglang lumalalim ang tubig at ang iba pang araw ay ikinalulunod ng mga ito. Minsan pa ay umuuwing baliw. Dahil na rin sa pagbabantay ng mga nangangalaga roon upang mapanatili nila itong malinis sa paniniwalang sila ang nagmamay-ari ng isla. Kaya agad kong pinuntahan ang nagbabantay ng isla at pinagsabihan na kung maaari ay pangalagaan ang mga puno roon dahil sa may mga elementong naninirahan. At maglagay na rin sila ng sapat na basurahan upang doon ay ilagay ang mga nagamit ng mga taong naliligo bilang pag-iwas na rin sa nagbabadyang galit ng mga elementong naninirahan. Kaya bago kami umalis ni Paring Ronnie, ay puspos naman ang pasasalamat ng pamilya ng bata sa muli nitong pagbabalik sa kanyang katinuan. At habang naglalakad nga kami ni Paring Ronnie patungo sa aming bangka, ay panay naman ang sambit nito tungkol sa aking mga ginawa roon at kung papaano ko raw iyon natutunan. Sambit ko naman sa kanya. Paring Ronnie, bali matagal ko nang alam yung mga ginawa kong yun. Bata pa lamang ako ay nakikita ko na yun sa aking mga magulang. Hindi ko lang ginagawa sa ating barangay dahil sa nililihim ko ang aking kaalaman. Kahit na nga marami akong nakikitang mambabarang at mangkukulam doon sa atin, ay pinapabayaan ko lang rin sila bilang pakikisama na rin. Basta wag lamang nilang kakantiin ang aking pamilya dahil ako ang makakalaban nila. Sambit naman ni Paring Ronnie sa aking mga sinabi. Nakakatakot naman yan, Paring Lito. Akala ko pa naman normal ka lang na mangingisda. Akalain ko bang napakarami mo palang alam. Napakatagal na naming naghahanap ng tulad mo. Dati ay meron naman dyan sa atin. Yun nga lang ay bali-balitang napaslang ito ng mga mangkukulam at mangbabarang doon. Pinagtulong-tulungan kung baga. Matagal ding nagkasakit yung manggagamot na matanda roon sa atin. Hanggang sa yun na nga ang kinamatay nito. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin pumapalit sa kanya. Kaya sana lang, Paring Lito, ay ilantad mo ng iyong sarili sa ating lugar upang makalapit ang mga taong naninirahan doon. Nakakaawa ang biktima ng mga mangkukulam at mangbabarang sa atin. Kaya sana lang ay balikan mo na yung dati mong ginagawa upang magbigay pag-asa sa mga taong may karamdaman na kagagawa ng mga yan.
Hindi naman ako nakapagsalita sa mga sinabing iyon ni paring Ronnie. Dahil nga sa pakiramdam ko ay hindi pa ako handa upang muling tugunan ang aking pagmimisyon. Dahil sa ang iniisip ko pa ay ang aking 2 batang anak upang matustusan ko ang kanilang pangangailangan, lalo na sa kanilang pag-aaral. Hindi ganoon kadali ang pagmimisyon dahil sa marami kang kailangang isaalang-alang. Gayon na rin ang oras at araw na imbis na ipinaghahanap buhay mo na, ay nakalaan pa rin sa panggagamot na doon lamang nauubos ang iyong oras. Dahil sa hindi naman kami mayaman at ang pangingisda lamang ang aming pinagkukunan ng hanap buhay. Nasa mahigit 1 taon pa lang naman kami ngayon sa aming lugar kung saan kami naninirahan. Dahil sa mas matagal kami noon sa Aklan na naninirahan sa aking pamilya. Hanggang sa mapagdesisyonan nga namin ng aking asawa na subukang mamalagi sa kanilang lugar. At napag-usapan namin, itago lamang ang aking kaalaman upang makapaghanap buhay ng maayos para sa aking 2 anak. Kaya pinakiusapan ko na lamang itong si paring Ronnie na kung maaari ay huwag na lamang ilantad kung anuman yung kanyang nakita sa akin. Lumipas pa ang ilang mga taon ay talagang sinusubok ako ng aking kakayanan. At tila tinatawag ng muli ako nito na muli ko nga itong gampanan. Dahil sa dumating ang araw na ang magulang na ng aking asawa ang binarang ng mga pasaway. Kaya pinakiusapan ako ni Bibian na kung maaari nga ay gamutin ko na ang inay at itay dahil sa kanilang tinatamong karamdaman. At doon nga sa mga oras na iyon ay kapitbahay pa nila ang nagpapasakit dito. Nang agad ko nga itong mahuli sa pamamagitan ng pagpapasapi sa katawan, ay mas minabuti kong alamin ang tunay na pangalan nito para na rin sa kaalaman ng pamilya ni Bibian. At napag-alaman nga naming si Aling Maming ay isang mangbabarang. Wika pa nga nito habang nakasapi sa katawan ng inay. Di ko na ulitin. Magbabagong buhay na ako, patawarin niyo na ako. Agad ko naman itong kinausap dahil sa aking pagkakaalam. Ito ay malapit pa kay inay na lagi nitong kakwentuhan kapag lumalabas ng bahay. Sambit ko pa rito habang nakasapi pa rin sa katawan ng inay. Inaanak pa ng inay ang anak mo. Papaano mong nagawa ito sa kumari mo? Maganda naman ang pakikitungo niya sa iyo . Alam mo bang matagal na kitang minamatyagan? Ngunit pinapabayaan lang kita dahil nga may tiwala kami sa iyo at malapit ang pamilya namin sa iyong pamilya. Ano ang malalim na dahilan at bakit nagawa mo ito? Nainggit lang naman ako sa kanya dahil sa mas marami siyang kaibigan kaysa sa akin at magaling din itong makisama sa amin. Pero huwag ka mag-alala, tatanggalin ko na lahat ng inilagay ko sa kanya. Patawarin niyo na ako, hindi ko na uulitin. Wala naman palang masamang ginagawa sa iyo. At puros magaganda naman ang kanyang ipinapakita. Anong klaseng inggit yan? Hindi yan magandang rason para lang mangbarang kayo. Tingnan niyo yung paa nito . Nangingitim na at namamanas. Anong pinaglalagay mo rito? Buhangin lang at tubig ang inilagay ko dyan. Pero kayang-kaya kong tanggalin agad yan. Hindi ko na yan muling uulitin pa. Kaya patawarin na ninyo ako. Tanggalin mo na yan. Bilisan mo. Agad naman iyong bahagyang hinahaplos upang tanggalin ang lahat ng ikinarga nito sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan. Matapos niyang alisin ang lahat ng kanyang inilagay, ay si Bibian ang pinagdesisyon ko kung anong kaparusahan ang gagawin kay Aling Maming. Hanggang sa napagtanto nga nito, nabigyan pa ng isang pagkakataon itong matanda upang makapagbagong buhay. Ngunit bago ko ito binitawan, ay muli ko itong kinausap na punitin na ang kanyang libro kung saan siya kumukuha ng kanyang kaalaman at basagin ang lahat ng bote kung saan mayroong mga nakalagay na pangalan ng lahat ng kanyang biktima. Sinunod naman ito ng matanda
at agad na isinagawa ang aking pinag-uutos kapalit ng kanyang buhay at pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Sambit ko pa nga rito. Nagulat ka ba? Wala kayong kamalay-malay na malapit lang din sa inyo ang may kakayanang kontrahin ang mga mali ninyong ginagawa. Alam kong marami pa kayo, ngunit bigyan mo na ng babala ang iba na kung maaari ay wag na silang magpasakit pa sa mga tao rito dahil sa ako ang makakalaban nila. Nang muli ko na nga iyong pinalis sa katawan ng inay, kinabukasan ay nabalitaan kong hindi makalabas ng tahanan si Aling Maming dahil sa sobrang kahihiyan at nagkaroon nga rin ito ng karamdaman dahil sa mga pagpapasakit na ibinigay ko sa kanya bilang kabayaran sa lahat ng kanyang maling ginagawa. Ngunit makalipas ang 3 araw ay pumasyal ito sa tahanan ng inay at harap-harapang humingi ng tawad. Gayon na rin sa paglapit sa akin habang nakaubob ang kanyang ulo at hindi ito makatitig ng diretsyo. Inilihim naman namin ang mga nangyaring iyon dahil sa loob lang naman ng tahanan ng inay namin ito ginamot. Kaya ang pamilya lang rin ni Aling Maming at ang aming pamilya ang nakakaalam tungkol sa lihim nito. Sa muli naman itong pagbabalik sa aming tahanan, ay marahan itong inaabot sa akin ng iba niya pang mga gamit upang lubusan na itong magbago at talikuran ng mga mali nitong ginagawa. Ipinagpasalamat ko naman iyon sa kanya dahil sa tinupad niya nga ang aming usapan upang tuluyan na siyang magbago. Makalipas ang 1 linggo, habang kami papunta ng bangka ni Ronnie, madaling araw iyon at medyo may kadiliman pa, nang biglang mayroong pumagaspas na sobrang bilis na dumaan sa aming harapan na isang malaking ibon. Napadapa nga itong si Ronnie dahil sa takot. Nang naramdaman naming papabalik pang muli ito, ay nagbitaw na ako ng inkantasyong salita patungo sa kanya. Nang tinamaan nga ito sa kanyang paglipad, ay bigla itong pumatak sa lupa at nang amin ngang paglapit doon ni Ronnie, ay bigla na lamang itong nawala. Hindi na namin alam kung saan ito nagtungo at kung ano ang muling ginaya nito para magpalit anyo. Kaya ipinagsawalang bahala na lamang namin iyon ni Ronnie. Ngunit habang kami naglalakad patungo sa bangka, ay usap-usapan naming ito'y isang aswang. Okay mga kahiwaga, hanggang dito muna ang part 1 ng kwentong ito. Muli na tayong nagbabalik sa series. At pasensya na kung nabibitin kayo rito. Ganun talagang series, hindi natin kayang ilahad ng kabuuan kaagad. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.